Ano ba yung matalinong katwiran na gusto mong banggitin sa ating palatuntunan? Siguro ito na lang dyan kasi itong taong ito ay dinadakila din naman ng marami. Di ba? Ay, siguro ang mas ginagalang, nirerespeto. Oo, ito na lang siguro ang pag-usapan natin. Yan. Sa bagay, ito po ay na-discuss na natin nung last week, di ba? Oo. Nung magpahayag ito pong si Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile Yan. na siya ay para bang ang kanyang intonasyon ay natatakot siya sa magiging resulta ng ginawang National Rally for Peace. Jen. Yan ang magandang pag-usapan. Di ba? Kasi nga nangangamba siya. Tingnan natin, baka nga naman totoo na mapanganib yung ginawang rally, di ba? Kasi nung nakaraang linggo, ay sinabi ho niya na nagtanong siya. There is a big question, sabi niya gano'n. Meron anyang isang napakalaking katanungan. Sa nangyaring National Rally for Peace. Oo. Ayun nga daw yung handa ba ang mga Pilipino na tanggapin ang hindi maganda at pangmatagalang epekto ng ginawang rallying ito? Parang doon pa lang, hindi siya nagtatanong at hindi siya humihingi ng sagot at kundi sinasabi niyang hindi magandang epekto nito. Tsaka ang rally ba anyang ito ay magbabago ng ating Hindi, yun ang sinabi niya. Handa ba tayong baguhin ng isang grupo ang konstitusyon, ang saligang batas at salungain ang rule of law para lang sa isang tao o para sa isang grupo ng mga tao? Sasagutin ko na po, Manong. Hindi po. Sapagkat hindi naman kami mambabatas Hindi namin babaguhin yan. Hindi namin, at kung kahit mabaguhin, gusto namin baguhin, hindi namin magagawa. Hindi naman po kami mga mababatas. At numero uno, na hindi naman yan ang layunin ng ginawang rally. Bakit ho ba nagsagawa ng National Rally for Peace? Yan. Nandun na ho, for peace. Bakit ho nagkaroon ng para sa kapayapaan? Dahil kung matatandaan ninyo, matindi ho talagang alitan ng mga namumuno sa bansa natin. Hindi ba? Nagkaroon nga ng mga statement na halos mauwi sa patayan Hindi ba? At ang sabi ng Pangulo, papalagan ko yan. Totoo. Pero sa kabila nung palitan nila ng matitinding salita noon, nagsalita din ang presidente. Kasi dyan, kung sana ang sinabi natin ay panig tayo kay VP Sara na ipapapatay niya ang presidente, pangit yun. Totoo naman. O kaya naman, panig kami kay Bongbong Marcos sa sinabi niya, papalagan ko yan, away pa rin yun. Pero ang pinanigan ho namin at sinuportan ay yung sumunod na statement ng presidente. Ano ho ba yun? Ang sabi niya, huwag muna tayo mag-impeachment. Kasi maraming nagugutom, maraming problema. Pag nag-impeachment tayo, hindi natin mabibigyan ng sapat na oras ang mga problemang ito at kung ituloy man ang impeachment, para kanino? Sinong Pilipino ang makikinabang? Wala kahit isa. Yan. Doon sa paliwanag niya yun, naniwala kami. Di ba? Naniwala tayo. Kaya yun po ang ating pinanigan at sinuportahan. Hindi yung mga naunal ng statement. At naniniwala tayo kapag pinanigan natin yung statement na yun, matatamo ang kapayapaan ng bansa. Kasi magkakasundo sila, hindi ba? Totoo. Ang tanong doon pa nun, Nelson, tinututulan ba natin ang impeachment? Hindi. Hindi naman natin tinututulan ng impeachment Pumayag lang tayo dun sa sinasabi ng Pangulo. Dawag muna ngayon. Masama ba yun? At ang katunayan, Nelson, ito'y naging bahagi ng talumpati dyan sa National Rally for Peace. Ayun. Na ito po, ang nagpaliwanag, isang abogado, isa pong kapatid namin sa iglesia, at isa pong mambabatas. Teka, ang tanong, Jen. Akala ko ba hindi yan political rally? Bakit nagpasalita kayo ng isang politiko? Ayan. Ang malinaw na sagot po dyan, mga kababayan, una, ang pinayagan doon, mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Si Kong Dante Marcoleta po ay kaanib sa Iglesia ni Cristo. Sino ang dapat magpaliwanag? Abogado, Nelson. Si Kong Dante Marcoleta po'y abogado. May kaalaman sa batas. May kaalaman sa batas. Sino pa po ang dapat na magpaliwanag? May walang dilit iba sapagkat si Kong Dante ang mismong naroon. Naroon po sa mga pagdinig ng Kamara de Representante. Sa mga naunang panahon. Yes. O pagkakataon. Hindi po siya nagsalita doon bilang isang politiko, kundi bilang kaanib sa Iglesia ni Cristo, bilang abogado, at siya po higit sa lahat na may kabatiran, ano nga ba
ang nangyari doon sa loob ng Kongreso. Para maipaliwanag. Iyon. Oo. Ano ba sinabi? Kong Dante, doon ho sa inyo naging talumpati dyan sa Luneta. Tutol ba tayo sa impeachment? Sige nga po, pakinggan natin na naging pahayag ni Kong Dante Marcoleta. Ang Iglesia ni Cristo ay hindi po laban sa impeachment, sapagkat ang impeachment ay itinatadhana sa saligang batas. Ngunit, kung ang paraan ng pagsasagawa nito ay wala sa batas at wala sa tuntunin, ito na naman ay pagmumulan ng kaguluhan, pagmumulan na naman ng pagkakabahabahagi ng ating bansa. Ito po ang gusto nating iwasan. Ayun, Nelson, ang linaw. Oo. Narinig kaya ni Manong Johnny? Manong Johnny, ang problema kasi kay Manong Johnny, napapansin ko naka-hearing aid na, Nelson eh. Mahirap na makarinig. Oo, nga, baka kasi kako nakikita lang niya yung larawan, hindi niya ganong nauulinigan yung sinabi ng mga nagsalita doon sa sa National Rally for Peace. So ang malinaw doon, ang sabi ni Kong Dante Yan. ay Hindi tayo tutol sa impeachment. ang Iglesia ni Cristo ay hindi tutol sa impeachment. Yes. Pero, isa pa. Baka hindi na ulinig mabuti. Oo, tutol, hindi tayo tutol, pero dapat gawin sa sundin ka ang pa- rule of law. Yes. Dahil kung hindi susundin, magbubunga masisira nga yung kapayapaan. Yun ang Dahil magugulo. Yun ang paksa ni Kong Dante. Oo. Yung rule of law, sundin. Kaya nga ang for rule of peace law. di ba? Yes. O, sige, Sige, ulitin natin. para baka nakalimutan. Yung mga kasama yung mga kaibigan ko, yung mga security ni Manong eh. Ano nga ba pangalan to? Tagal kong kasamang maya sa radyo. Ang tagal ng programa sa atin yan eh. Kuya, pakilakas mo nga na konti yung volume. Yung, Todo mo na. Oo. Todo mo. Itapat mo sa hearing aid. Yan, para marinig ni Manong Johnny. Ano ho? Ayan. Sige nga, ulitin natin. Kong Dante, pakiulit nyo nga po. Ang Iglesia ni Cristo ay hindi po laban sa impeachment, sapagkat ang impeachment ay itinatadhana sa saligang batas. Ngunit, kung ang paraan ng pagsasagawa nito ay wala sa batas at wala sa tuntunin, ito na naman ay pagmumulan ng kaguluhan, pagmumulan na naman ng pagkakabahabahagi ng ating bansa. Ito po ang gusto nating iwasan. Yun. Malinaw pa sa malinaw, Nelson. Sana ay narinig. Pero ngayon, Nelson, ang latest, ito. Noong linggo, ay mayroong konting kambyo si Manong Johnny. Nabasa mo ba yung kanyang... Hindi nga eh. Ito. Hindi. Kinuha ko yung papel. Anong sabi ni Manong? So many people, especially members of the Iglesia ni Cristo, or members of the INC, yan po ito yung binabasa ko. Pinost pala niya kahapon, alas 12:20. Ayan were so riled, R-I-L-E-D. Tinignan ko sa sa Google galit na galit daw pala yon. Okay. Ang ibig sabihin Aha. and angry at me for the post I made recently about the INC Peace Rally. I would like to explain why I made the post. I made that post. So may paliwanag. Yes, I'm not against the INC. I am fully aware that in this country, everyone, religious or not, is entitled to exercise the right of the people to peaceably assemble and petition the government for redress of grievances. There is no yan. Tama ba itong paras ba yung binabasa ko? Tama, Tsaka tama, nakano? tama. Ay, Oo, sige. tama. Hindi na laki-lakihan itong sulat dito sa ang liliit. There is no question that the INC Peace Rally was a peaceful assembly. Tama yun. Yan. Oo. But, were there grievances Meron bang mga... to be redressed? May mga hinaing ba na hinahanapan ng solusyon? Pardon me for my impression to me. There was none. Sa tingin niya ay wala namang mga hinaing na sinasabi.
Kayo nga po. Mamaya, paparinig natin. Wala ho bang hinaing ang taong bayan, Manong? Mamaya. Baka nga kasi kako, ang diferensya, hindi nyo narinig ang hinaing ng taong bayan, Manong eh. Ano ha? Ayan. Pardon me for my impression. To me, there was none. To me, although it was well-intentioned, the peace rally was more like a political pressure to hinder a separate and independent department of the government to perform a constitutional duty. This was evident from the speeches delivered in that rally. Mukhang sa hinala ko, mukhang hindi talaga napakinggan ni Manong yung yung kabuuan ng rally. Sabi nga ng isang sumusulat din ng opinion sa mga payagan na babae ito eh. Sabi niya, Manong Johnny, apat na lang po yung nagsalita. Hindi naman tumagal, hindi niya pa pinakinggan ng buo. On the other hand, ito yung bandang huli, yung huling para po. On the other hand, the President, as the duly elected Chief Executive of the land and one of the three independent and separate branches of our government, has the power and duty to coordinate with the two other branches of our government to achieve and maintain a unity and harmony in the efficient operation of the government and our society. No one can do that officially except him. Ano yung sinasabi niya dyan? Ba't niya piniliwanag yung handa ba tayo para sa matagalang hindi magandang resulta ng parang kinalimutan na niya dyan, di ba? Parang iniwan na niya yung una niyang salita na yun. Hindi na niya sinabi, ano yung pangit na magiging resulta niyan na hindi handang tanggapin ng mga Pilipino? Kasi doon sa talumpati at mga naging pahayag, ang gusto natin, ang tao magkasundo, magkaroon ng kapayapaan. Yun po yung hinaing ng taong bayan na isinatinig doon sa National Rally for Peace, Manong Johnny. Opo, masama po ba? Ano ho ang nalabag doon? Masama ba na ang taong bayan magsabi sa gobyerno, oy, pamahalaan, medyo naghihirap na kami, baka pwedeng kami ang asikasuhin ninyo. Huwag kayong magtalo-talo, huwag kayong mag-away-away. Diba? At doon sa huling bahagi, napansin siguro natin, tanging sabi niya, sa kabilang banda, Yan. ang Pangulo Lamang. na Siya lang mag-isa. Opo, ang makagagawa nito. Paano napansin niyo po, mukhang nakalimutan niyo, silang dalawa nga nung Pangulo at pangalawang Pangulo nag-aaway eh. Di ba? Sino bang kaaway ng Pangulo? Sino bang kaaway ng pangalawang Pangulo? Silang dalawa. Silang dalawa po nag-aaway, Manong. Kaya ang taong bayan lumitaw. Huwag kayong mag-away, tigilan nyo yan. Wala po munang bangayan. Asikasuhin ng bayan. Ano po ba? May masama bang sinabi doon sa ginawang rally? At sabi niya, no one can do that officially except him. Wala daw niya makagagawa nito maliban sa ang ating Pangulo. Ang sinasabi niya dyan ay kung sino makakapigil doon sa impeachment. Diba? Kasi ang sabi niya dito ay Pangulo lang. Kasi i-coordinate niya yun eh. Totoo. Yung dalawang branch daw po ng gobyerno, ang tinutukoy niya, judiciary at saka yung... legislature, tsaka siya. Yan, Pati yung, tama. Tatlo yan eh. Di ba? Tatlong sangay ng ating pamahalaan. Ang problema ang nag-aaway nga eh. Parehong executive. Executive eh. Sino pwede magpabati doon? Ewan ko lang po ha. Ewan ko lang. Kami ho naman Manong, kung sa inyo pong karanasan, wala. Baka kung ikukumpara po, lingal lang kami ni Nelson. Ito pa dyan. Baka buto lang ng mundo. Ito itatanong ko kay Manong Enrile, Manong Johnny. Halimbawa, si Pangulong Bongbong Marcos sa mga susunod ay nagsabi na suportado ko po ang mga magsasaka. Palakasin natin ang produksyon ng mga magsasaka na yan. At nagsalita rin kami, suportado namin ang Pangulo. Tama ang kanya sinabi. Tama ang kanya sinabi. Bilang katunayan, mga magsasaka na kaanib namin ay lalabas kami.
Oo. para ipakita na suportado namin siya. Oo. At nang sa ganun, malaman din ng mga magsasaka na, dapat tagilan na yung importasyon, ha? Oh, halimbawa, Smuggling ganun. na yan. Oo. Sasabihin din ba ni Manong Enrile na, hindi, huwag niyo suportahan ng Pangulo. hindi niyo yan trabaho. Siya lang makakagawa niyan. Bad Magkakaroon kayo ng bad president. Bad bad na nga yung president. Gagawin mo pong bad. Nako. Hindi ba? Yan ang sinasabi natin. Dapat nag-iisip din tayo na saan ba nagmula yung rally na yon, di ba? Oo. Yun ay pagbibigay ng suporta nga sa presidente na gusto niyang wag maistorbo ang mga departamento ng gobyerno Yung para mga sa sakay ng kapakanan ng pamahalaan. tao, di ba? Tama. Tapos sasabihin mo na wag. Parang pinipigilan ka di ba? Masamang halimbawa raw yung ginawa masamang natin. halimbawa, oo. Bakit? Ako yan ang hindi ko maubos maisip. Ano? Paano pong naging masamang halimbawa? At paano pong naging pressure ito sa administrasyon? Ako po, tama, pressure yun sa gobyerno na magkasundo na son. Pressure po yun sa gobyerno na kayo'y wag mag-away, wag kayo magbangayan. Mali ba yun? Dapat po, mamamayan tayo. Yan ba ay may pangmatagalang masamang epekto sa bayan? Ang alam ko, pang matagalang mabuting epekto. Kasi nagkakasundo, di ba? Yun. Ang alam ko na masamang epekto pagka pinag-away mo. Ayun. Yan. O kaya pinatalsik mo ang isang nakaupong presidente. Naging- Katulad ng ginawa mo noong 1986. Di ba? Ikaw ang number one na tumalikod sa tungkulin mo na ibinigay sa iyo ng pamahalaan. Oho. Sinumpaan mo yan sa saligang batas, sa batas ng Pilipinas. Nagkataon pa naman, tatay ng kasalukuyang Pangulo. Ayun pa. Parang, At hindi lang yun, Jen. Oo. Kamag-anak pa niya yata yun eh. Di ba? Yun na nga. Ha? Malayong kamag-anak. Oho. At malaki ang utang loob niya yan Totoo. doon, di ba? Pero nung kayo ay nagigipit na at maaaresto na, nanganganib ang buhay, gumamit kayo ng kasangkapan, mga tao, Oho. para sa inyo. Ginawa. Binago nila ang saligang batas, sinuway nila ang rule of law para sa iyo. Oo. Personal. At yan ay hindi ho naging maganda ang... Ginawa niyong shield ng taong bayan ng mga panahon na yun. Hindi nga ho naging maganda ang resulta. Oho. Nagkaroon tayo ng malawakang brownout, hindi ho ba? Oho. Hindi nyo pinatakbo ang nuclear power plant. Napakamahal ng singil sa kuryente. Ang gusto niyo po, happy kami. Pero yung pinangako niyo pong gusto niyo, happy kami, napababa ang kuryente. Hindi naman natupad Manong Johnny. Hanggang ngayon po, abot langit. Oo. Di ba? At saka natatandaan Ginamit nyo lang atang campaign strategy Ayun yun eh. nga, yun nga. So, niloko nyo ang taong bayan, di ba? Ayaw namin sa manloloko, di ba? Kasi kung puro lokohan tayo, wala hong maganda na magkakaroon yan ng bad president, di ba? Yan. Oho. Yun po ang